Sa ngalilang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngayong araw pong ito ay ginugunita po natin ang pagtatalaga sa palasyong simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sabagat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng Mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusog at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod ng mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahe, sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay, naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan, tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran, lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninive, sino ang tatangi sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak, at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway, at sisingilin ko ang sa akin nasusuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan.
Sumayin niyo po ang Panginoon. at sumayon. Ang mabuting balita ng Panginoon na yun kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit, ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy birthday po sa mga may birthday po ngayong araw na ito, sa mga may wedding anniversary. Congratulations po sa inyo. Ngayong araw pong ito ay ginugunita po natin ang pagtatalaga ng simbahan ni Santa Maria ng Maggiore, Saint Mary Major. Sa Rome ho, may 4 hong basilikas. Una ho, yung Saint Peter Basilica, Saint Paul outside the Rome, at Saint John Lateran. At ito hong isa ay itong Saint Mary Major. Bakit ho pinagdiriwang ang mga ganitong kapistahan? Mahalaga ho maunawaan ho natin, yun ho, una yung mga pagkakaiba. Ano bang pagkakaiba ng basilika? Ano ba ang pagkakaiba ng shrine? Ano ba ang pagkakaiba ng church, simbahan? Pag sinabi ho nating basilika, yan ho ay tinalaga with the permission of any popes in terms of its significance, kahalagahan, in terms of spiritual significance, historical significance, o kaya naman ho ay architectural design. So, pag sinabi nating basilika, katulad ho ng Saint Mary Major, siya'y basilika sapagkat yung simbahang ito ay itinalaga sa mahal na Berheng Maria bilang ina ng Diyos. Dito ho sa ating sa Batangas may mga basilika. Taal, Basilika. Batangas City, Santo Niño, Minor Basilica. So may mga significance po yan. Ano naman, Father, ang pagkakaiba ng katedral? Pag sinabi ho katedral, sa isang diocese, isa lamang ho ang katedral. Galing ho sa salitang Latin na katedra, sit, upuan, upuanino, ng namumuno sa archdiocese, at yan ho ay ang arsobispo. So, katedral ng San Sebastian. Ano naman ang shrine? Ang shrine ay di ho ito isang simbahan na itinalaga din naman ng kinauukulan to promote the devotion of that particular saint sa lugar na iyon. At pag sinabing shrine, marami ho ang napunta para magdasal doon. Ang atin hong simbahan ay shrine. Hindi ho ito katedral, hindi ho ito basilika, ito ho ay shrine. At dito ho sa Batangas,
napakarami hong shrines. Kaya sa opening ng pintuan ng Jubileo, mga binuksan ho dyan ay karami mga shrine. So maliwanag ho sa atin. At hindi naman lahat ho ng shrine ay parish church. Ano pang pagkakaiba nito? Yan no, sa Taal, Our Lady of Kaysasay. Siya ho ay shrine, pero hindi siya parochial church. Anong ibig sabihin nito? Ang intensyon lamang ho niyan ay promotion ng devotion ng prayer. Kaya ho walang sineselebrate diyang mga sacraments. Walang baptism, walang binyag, walang kasal. Ang atin, parochial church, and at the same time, ito ho ay shrine. Ulitin ko ho, hindi ito katedral, hindi ito basilika. Kaya mahalaga maunawaan natin po ito. Madiretsabi naman, ang mga yan naman ho ay pook dalanginan. Ang mga yan ho ay kasangkapan. Isa naman ang tawag, simbahan. Ang simbahan ay pook dasalan. Ang simbahan ay nakaluklok, presensya ng Diyos. Pero ang simbahan naman ho, supposed to be, ay hindi lamang naman sa pook dalanginan, kung tayo nakipagtagpo sa Diyos, ang simbahan din naman ho, ay kailangan din naman ho natin na, well, hindi naman ho for aesthetic beauty. Kung hindi, dapat ang simbahan din ay malinis. At ako inyong bilang kura paroko, ay ako naman ho'y nakikiusap din sa ating mga maninimba. Tayo naman ho'y maging disiplinado din. Ay minsan ho, ay sa loob ng simbahan, minsan ho, ay may mga kalat pa. Ay dyan ho, sa parking area. Ay kung tutusin ho, ay dapat hindi na winawalisan lagi ho yan Supposed to be dapat malinis na. Ay, hindi ho, kalat ang basura. Ay, yun ay simbahan. Sarap na simbahan. Ari hong ating dinis sa garden. Ang garden, ayan ho, hindi lamang isang lugar na pasyalan. Yan ay dasalan. Kaya nandyan hong way of the cross Yung nga lamang hong iba ay ginagawang, diyan pa nag-date Ay, hindi ko naman ako para pigilan. Kaya sa akin lamang ho, ay di pa nataliin ho natin ang kalinisan. Dahil naman po ay may mga basurahan diyan. Kailangan naman hong aking pakiusap. Ano po? Sa atin hong ebanghelyo, ay narinig ho natin yung mga kondisyones ni Jesus kung tayo ay susunod para sa Kanya. May mga hinihingi para sa atin. Limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. Anong ibig sabihin ba nito sa atin? Ito naman hindi lamang ho para sa mga pari. Hindi lamang ho mga madre naririto. Hindi lang naman ho para sa kanila ito. Ibig sabihin ay ang Diyos may hinihingi sa atin na dapat nating i-comply. Nang sa ganon, ay masunod natin ng tama, ng ayos, sapagkat, ano nga bang mapapala natin sa pagsunod kay Jesus? Unang iniisip natin, mahirap. Unang iniisip natin, hindi natin kaya ang daming hinihingi. Ito'y para sa lahat. Yung lilimutin ng sarili. Ibig sabihin niya, pababayaan ba ang sarili? Hindi naman sa ganon. Ang punto ng ating ebanghelyo ay, ang tumatanggap ay handang mag-alay din ng buhay. Kung sakripisyong pag-uusapan, ay lahat tayo ay nagsasakripisyo. Kaya para saan ang ating pagsasakripisyo na ito? Pagsasakripisyo ng magulang sa anak, pagsasakripisyo ng anak sa pag-aaral, para saan ito? Nagsasakripisyo ka, ikaw ay nagtatrabaho, ang layo-layo ng pinagtatrabahohan mo, malayo sa pamilya. Bakit mo ito ginagawa? Sapagkat ito'y para din sa Diyos. Sa punto ho ng mga mag-asawa, ang hinihingi din ho ay ang limutin ng sarili, ay kayo ay mag-asawa na, hindi na priority mo ay ang iyong sarili, ang
hilig ng iyong bisyo, hindi na, may asawa ka na nga eh. Medyo mahirap yung pagsunod talaga kay Kristo. Pero kaya natin. Bakit? Sapagkat may biyaya, may grasya, may pagkakaloob para sa atin. Ang dami nating dahilan, ang dami nating mga excuses para hindi tayo maging faithful, nagiging lax tayo, sapagkat ayaw ho nating mag-alay. Ayaw ho nating magbigay. Ang gusto lamang ho natin, tayo ay tumatanggap. Ang isa sa sekreto upang maging masaya ang buhay, matutong mag-alay, magbigay, hindi lamang tumanggap. Sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasa natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa impact ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang ating puntugon, makapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumanggap ng bigat ng tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng aming Panginoong Jesucristo, tanggapin mo po ang mga panalangin na naglalakbay mo bayan na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamig kasalitan mula sa loob. Tinapan para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang puwang may kapal ngayon at kailanman. Puri-puri ka, Diyos, sa malamig kasalibutan, si paganda, loob na itong aming may alay, mula sa katas ng ubas mo ng pagwaalak na ito para mag-inuming, nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang puwang may kapal ngayon at magpakailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasaw walang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa iyong paglingap at kagandahan loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, nagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Nagati-hati niya yun, inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, anggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Ay tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawa at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Nalalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos ni Pong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ang lahat ng mga banal na namuhay di Diyos sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sama-sama po nating awitin ng may kababaang loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, samsahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasalang sa amin. At huwag kami ipalimutan sa tukso, pag-iarap mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami, Adiya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalobo mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainiyo. At sumayo rin. Nagbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. O minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Lovely, your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayong lahat, sama na po inyong buong pamilya at mga mahal sa buhay ng ating mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.